Before that, let's bow our heads and manalangin tayo. Lord, thank you, Lord, sa pagkakataong ito na muli ay magamit mo, Lord. Salamat sa hapong ito, Lord God, na aming naranasang muli ang iyong presensya. At alam namin, Panginoon, ay hindi ka patapos sa bawat isa sa amin, Lord God. I know, Lord God, may gagawin ka pa sa amin, may muling palalakasin ka, at may muling pagagalingin ka sa bawat isa sa amin, Lord God. Salamat po, Panginoon, at walang ibang makapurihan sa aming kalagitnaan, kundi ikaw lamang po. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. At bago tayo umupo, pwede ba batiin mo yung katabi? You are good today. Amen. Napakaganda mo. Napakagwapo mo sa hapong ito. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng ating Panginoon. Amen. At nakakatuwa po, ako po ay muling nandito sa inyong harapan. Salamat sa Panginoon. Thank you, Mommy, Daddy, for the opportunity. At tuloy-tuloy po tayo sa ating topic. It's about assignment. Amen. Tuloy-tuloy po tayo sa ating series. At nakakatuwa po, ang dami nating natutunan about assignment. Amen. Tutunan natin ano ba ang purpose natin. Ano ba talaga ang assignment natin. Napakarami. Amen. And today, ay meron din tayo another pag-uusapan about sa assignment. But first, let's open our Bible in Psalms 32 verse 8. Sabi dito, or open nyo na po. Okay. I will teach you the way which you should go. Amen. As we continue the topic of the assignment, pag-usapan naman po natin this afternoon is about will be our assignment, knowing your direction. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Many of us, di ba, natutunan na natin, ano ba yung purpose natin, ano ba yung talagang assignment natin, pero marami pa rin Kristiyano sa atin, bakit naliligaw pa rin tayo? Amen? Bakit nawawala pa rin tayo sa paglilingkod natin? Bakit nawawala pa rin tayo dun sa ating faith? Amen? Sabi nga niya in Psalms 25 verse 4, make me to know your way, O Lord, teach me your path. Amen? So napakahalaga na matutunan natin ano ba yung direction ng Panginoon sa atin. Amen. Handa na ba tayo mag-aral? Amen. Mukhang kinakain na ng dilim yung iba. Alauna pa lang. But praise God, dahil alam ko po yung iba ay maghapon nang nagmi-minister. Amen. Palakasin po kayo ng Panginoon. Amen. Kaya naman, as our assignment, we have to decision for our direction. Or make a decision for your direction. Amen. Kailangan mag-decide tayo ngayon, ano ba yung direction ating tatahakin. Amen. Naalala ko noon, ako ay pasegwi-segwi din sa aking buhay. Hindi ko alam saan bang direction papatungo. Magpapatuloy ba sa paglilingkod? Magpapatuloy ba sa pagiging Kristiyano? But laging sumisegway. Amen. Sinong ganyan sa ating buhay? Minsan hindi mo alam, saan ka ba talaga tutungo? Saan ba talaga matatapos itong pagiging Kristiyano ko? Though you know your purpose already. Pero parang kang isang sasakyan na alam mo, di ba ang jeep, ang purpose ng jeep ay pampasahero. Di ba? Para, pasensya na kayo, di ko maitaas yung aking kaliwa. Injured pa rin ako. Di ba? Parang, ang isang sasakyan, minsan, alam mo yung purpose niya. Alam mo paano gamitin. Pero pag sinakyan mo siya, you don't know where direction we're going through. Di ba? Hindi mo alam kung saan ka tutungo. Minsan, di ba, nasubukan niyo, di ba, nagbibisikleta ka. Nag-bike ka lang ng bike, hindi mo alam anong direction pupuntahan mo. Amen? Now, this afternoon, sana turuan tayo ng Panginoon at tayo ay mag-desisyon kanino tayo dapat magtitiwalang direction. Amen? But of course, we need to trust our God. Amen? Number 1, para sa ating pagtitiwala sa Panginoon, sabi dito, trusting God in making decision. Ito po yung unang tinuturo sa atin ng Panginoon. Very popular verse sa ating buhay. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. In all your ways acknowledge Him and He will make straight your paths. Pero ba sa atin, minsan gulong-gulo ka sa buhay mo. Di ba? You're so blessed naman. Pero bakit minsan hindi mo alam ang gagawin mo? Minsan madalas, siguro eto na lang gagawin ko. Nakakalimutan natin na kailangan muna natin pala magtiwala sa Panginoon bago ka gumawa ng isang hakbangin patungo sa isang direksyon. Amen?
Kung nagdi-direction ka para sa pagiging isang negosyante, pero kang direction para sa maging isang matagumpay na estudyante sa buhay, anong dapat natin gawin pala muna? Magtiwala tayo sa Diyos. Oo, matalino ka. You have the ability to handle a business. You have the ability para magkaroon ka ng malalaking sales sa buhay mo. But first, don't forget to trust God. Amen? Dapat sa Kanya tayo unang-una mananangan bago sa ating sarili. Amen? Marami sa atin, minsan nakakalimutan sa sobrang galing natin, nakakalimutan na natin magtiwala sa Panginoon. Amen? Kahit sabihin pa natin, matagal na tayo sa church. Yeah, may faith naman ako eh. Pero minsan, actually, nangingibabaw talaga yung sariling kagalingan natin. Amen? But this afternoon, tinuturuan tayo ng Diyos muli. Amen? Na magtiwala tayo sa Kanya. Amen? And then number 2, mabilis lamang po ako. Amen? Alam niyo naman si Pastor Rodo, mabilis lang mag-preach. Number 2, God directs you to call on Him. Amen? Jeremiah chapter 33 verse 3. Yan, ang call center ni Lord. Kung meron tayong 911, si Lord naman may Jeremiah 3:3. Just open your Bible and call. Sabi nga doon, call to me and I will answer you and I will tell you great and hidden things. Kung makikita natin nung sabi, hindi ka lang basta tumawag kung mababasa natin. Sabi niya doon, and I will tell you great and hidden things. Noong una nagtiwala ka sa Panginoon. Amen? Number 1. And then secondly, you call to Him. Sa pagkitiwala mo, tumawag ka na, Lord, kailangan ko ng tulong mo. And you know what? Maganda rin sa sinabi niya rito, sabi niya, and I will tell you great and hidden things. Imagine, napakatalino mo na, pero mayroon pa palang natatago si Lord. Ganun siya ka-mysterious. Amen? Sa pagkitiwala natin sa pagtawag natin sa Kanya, ibibigay niya sa atin yung mga bagay na hindi pa natin nakikita. Gaano kabuti ang Panginoon. Amen? Na kung tayo sa Kanya magtitiwala, tatawag. Sabi niya doon, I will tell you, sasagot siya. Amen? Hindi siya yung Diyos na pagka sa kumpare mo, kakaibigan mo, tumawag ka, hirap kontakin minsan, di ba? Pag kay Lord, tumutugon ng Panginoon. Ang sabi niya dito, I will tell you great, and hindi lang basta hidden things, great things. Amen? Grabe yung ipapakita sa atin ng Panginoon. Yung minsan yung inakala mo, ito na yung the best na gift ni Lord. Tumawag ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, mayroon pa palang mas the best. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And number 3, sabi dito, God directs you to seek Him first. Hanapin natin ng Diyos. Matthew 6:33, but seek first the kingdom of God and His righteousness. And all these things will be added unto you. Amen. Laging una ang Diyos. Sino rito ang inuuna mo ang Diyos sa iyong buhay? Amen. Sabi doon, acknowledge Him, di ba? And seek Him first. Call to Him. Amen. Madalas yung ganitong pattern, nakakalimutan na natin. Sa sobrang excite natin minsan sa gagawin natin, nakakalimutan na natin magtiwala sa Panginoon. Amen? Ang dapat natin gawin, ano sa Panginoon? Seek Him first. Sabi mo sa katabi mo, seek Him first. And number 4, God directs you to diligently seek Him. Dapat matyaga tayo, masipag tayong hanapin lagi ang presensya ng Panginoon. I love those who love me and those who seek me. Diligently find me. Kailangan hanapin natin ng Diyos. Amen. Oo, nagtitiwala ka sa Panginoon. Tumatawag ka sa Kanya. Pero minsan, parang ramdam mo, di ba, na parang wala. Amen. Pero sinusubok ka lang pala ni Lord. Ang gusto niya, hindi naman dapat, kasi si Lord naman, hindi siya parang genie. Na pag hinimas mo yung Bible, may lalabas na kung ano. Amen. Parang nawawala yung mic ko, kuya. Kundi ang gusto ni Lord, maging matyaga tayong maghanap sa Kanya. Amen? Na Lord, talagang gusto kitang maranasan. Na Lord, ano ba talaga yung message mo? Na Lord, tutuloy ko ba itong negosyong to? Na Lord, ito ba talaga yung pangarap mo para sa akin? Di ba? Minsan, hindi natin marinig eh. Pero ang sabi niya, I love those who love me and those who seek me diligently. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. I'm sorry, nasa number 6 pala ito kaagad itong aking slide. And number 6, skip tayo, nawala yung number 5. Sorry. Sabi doon, God directs you to listen for His voice to guide you.
Isaiah chapter 30 verse 21, and your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk in it. Amen? When you turn to the right or when you turn to the left. Wow, grabe. Kailangan pala naririnig natin yung tinig ng Diyos. Amen? Sino rito yung mga nagmumotorsiklo sa kotse? Madalas tayong gumagamit ng Waze or Google Map. Diba? Mostly ginagamit ngayon yan. Hindi na nga uso yung magta ngayon. Magtanong. Oo, saka si Eddie. Hindi na sinasama si Eddie. Eddie, itanong mo pag naligaw ka. Hindi na. Kundi ngayon si Google na saka si Waze. Di ba pag narinig mo si Google Map, in 300 meters, turn left. Di ba? 100 meter, slow down. And then, sharp left, sasabihin niya sa'yo. Pag si Google naman, nasa Makati ka na, matraffic. Di ba? Maiinis ka. Sabi ni Google, di ba? Naano ko lang sa Facebook yun, hindi po sinabi niya yun. Di ba? Natuwa lang ako doon sa memes doon sa Facebook about kay Waze eh. Sabi niya, nasa EDSA ka na, wala ka nang magagawa. Di ba? Napaka-traffic. So same, di ba? Ano yung dapat palang maganda sa atin? Dapat naririnig natin ang tinig ng Diyos. Amen? Kapag, ano yung unang sinabi? Dapat masipag kang hanapin. Masipag kang matyaga kang na, Lord, ito ba talaga yung message mo? Hindi yung ako, walang sagot si Lord. Siguro ito na yun. Diba, minsan ganyan tayo, madalas. Di ba? Walang confirm si Lord. Siguro ito na yun. Pero sabi pala niya sa Isaiah, di ba? And your ears shall hear a word behind you. Amen? Sa ating kapanahunan ngayon, sino nagsasalita sa atin? Which is the Holy Spirit. Amen? Na siyang nagkukonvict sa atin. Na madalas natin na hindi napapansin yun, yung conviction sa atin. Ang nasusunod pa rin, yung sariling kagustuhan natin. Amen? Alam mo, nasubukan ko itong Waze and Google. Kapag nagturo yan ng isang direction, dapat sundin mo na. Huwag ka na magmagaling sa kanya. Kasi once na inignore mo yung way na gusto mong daanan mo, inignore mo yung nag-iba ka ng way, nag-alternate route ka. Anong mangyayari? Di ba? Iikot siya, rerouting. Ang sabi niya. Rerouting. Pag nag-reroute yan, 80% disaster. Bakit? Ilalayo ka niya ng ikot. Di ba? O padadaanin ka niya sa naranasan ko yun. Hindi ko nadaanan, dapat kakanan na ako, naidiretso ko. So nagre-route si Google Map. Sinundan ko pa rin naman siya. Pagdaan ko ulit, hindi na kasi motorsiklo ko. Tulay na maliit, paano ko dadaan doon, di ba? So lesson learned, kapag tinuro pala niya, dapat sundin mo na. Amen? Ganun din sa ating buhay as a Christian. When the Holy Spirit already convicted you, follow it. Sundin mo na. Kasi kapag din-ignore mo yan, sinunod mo yung gusto mo, I don't think magsasucess tayo, kapatid. Kasi Holy Spirit na yun eh. Sinabi niya nga, anak, dito ka pumunta. Nakita mo mas masaya sa kabila. Di ba? Anak, dito ka. Minsan sa trabaho natin, nag-apply ka. May conviction sa'yo. Anak, dito ka na magtrabaho. Nakita mo ang sweldo, below minimum. Di ba? Tapos may nag-offer sa'yo sa kabila, above minimum. Just a scenario only. Sahod mo sa kabila, 2-digit, mahigit. May 000. Sino nga pipiliin mo? Pero ang conviction sa'yo doon, sabi ng Holy Spirit sa'yo, nak, hindi yan para sa'yo. Hirap, no? Kailangan mo na. Palalayasin ka na sa bahay mo. Di ba? Judith na naman. Marami kang bayarin. Amen? Lalo sa may mga pamilya. Minsan, ang nasusunod natin yung sariling will na natin eh. Yung pala, minsan kadalasan at the end of the day, maganda nga yung sahod mo, pero ang nangyari, wala ka ng time kay Lord. Nakakalimutan mo na si Lord. Kasi busy ka na eh. Kasi ang laki ng sweldo mo. Pero pinuno ka naman ng load ng trabaho.
halos wala ka ng pahinga. Doon pala sa kabila, ang offer lang pala sa'yo, beginning lang yon. After a few months, mas malaki din pala. Amen? Kaya mas maganda natin gawin, trust in the Lord. Amen? Yung edible voice ng Holy Spirit, yung conviction, dapat lagi nating masunod yon. Amen? Minsan mababa sahod mo kung may panahon ka naman kay Lord. Man sabi niya, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi ba tapat ang Diyos? Di ba? Sabi niya, seek me first. All these things shall be added unto you. Huwag mo na isipin yung iPhone 15. Kayang-kayang ibigay ni Lord sa'yo yan. Andiyan si Moto. Di ba? Kung isipin yung mga bagay-bagay, hanapin natin lagi si Lord muna sa buhay natin. Amen? Kasi kapag lagi mong pinipilit yung gusto mo, yung gusto ng damdamin mo, yung pangarap mo, na minsan alam mo namang misdirection ang mangyayari, in the end, tayo pa rin ang lugi. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon. And number 7, God says we can have confidence that He hears us. Dapat talaga meron kang confidence na pakikinggan ka ng Panginoon. Amen? Parang tulog na yung iba. Pakisapok mo nga. Joke lang. Biro lang. Sabi mo sa katabi mo, gising. Amen. Yan. Minsan, nagiging lullaby yung preaching ng pastor, no? Kaya yung mga mag-aasawa, sobrang blessed daw talaga, Sa bahay nila, di sila makatulog. Pag si pastor, tulog. Amen. Di mo sinabi, nagdala ko unan. Joke lang po. Amen. Praise God. And number 8, sabi doon, God says we can have confidence that He hears us. 1 John 5:14. And this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Amen? Pakikinggan tayo ng Panginoon kapag naaayon to sa Kanyang kalooban. Amen? Tayo naman kasi minsan, madalas, kapag hiningi natin, gusto natin kaagad-agad. Amen? At yung sabi ko, yung hinihiling natin is nagiging misdirection pala natin. Kaya ano sabi din naman ng Panginoon, God says we can have confidence that He hears us. Pero dapat? According to His will. Dapat naaayon din sa Kanyang kalooban. Hindi kasi minsan pinipilipit natin ang kamay ng Diyos Lord, ito talaga Lord. Ito talaga Siya talaga Siya talaga tinitibok ng puso ko, Lord. Di ba? Ba't ako naawi doon? Di ba? Marami namimilit. Hindi mo panahon. Amen? Maraming ganyan. Pipilit mo. Dapat ayon sa kalooban pa rin ng Panginoon. Minsan may mga nagdinegosyo na hindi pa ng panahon, di pa binibigay ng Diyos. Pinipilit. Di ba? Ano nangyayari? Yung business mo naruruin. Kasi hindi pa panahon Hindi mo pa narinig yung conviction ng Panginoon sa iyo. Hindi mo pa naramdaman. Di ba? Sa mga nagmi-ministry, yan. Minsan, madalas tayo, kasi gusto lang natin nasa harap. Pero hindi talaga pa yung will ni Lord para sa iyo pa yon. Amen? Kaya ano nangyari? Napapagod ka, nawawalan ka ng gana sa ginagawa mo. Kasi hindi pa kalooban ng Lord para mag-ministry ka Hindi mo pa, hindi pinapakinggan yung conviction sa iyo na banal na spirito. Amen? And number 8, God instructs you not to be afraid because He will guide and strengthen you. Yun, kaya napakahalaga na antayin natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Amen? Sabi dito, in Isaiah 41 verse 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous hand. Hindi ka naman pababayaan ng Diyos kapag sa Kanya ka nagtiwala. Amen? Pangako ng Diyos yan Posibleng hindi niya gagawin yan. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, tumawag ka sa Kanya, nagtiwala ka sa Kanya, hinanap mo ang kasagutan ng Diyos, ano ang sabi naman niya?
God instructs you not to be afraid. Tuturuan ka rin niyang huwag kang matakot. Amen? Huwag na natin gayahin pa yung mga Israelites noon na napakaganda ng direction ng Diyos sa kanila. Napakaganda ng instruction sa kanila. Pero ano nangyari? Di ba? Nagre-route sila eh. Napansin nyo rin, di ba? Ilang araw lang dapat. Ha? Wala nagbasa. Ilang araw lang dapat sila sa Exodus. Ilang araw? Di ba? Pero umabot sila ng ilan? 40 days. 40 years. Di ba? Kung tutusin, ilang araw lang pala dapat na paglalakbay. Minsan na ko kay Google yan eh. Lang ako eh. Sabi niya sa akin, 500 meters na lang ako. Drop-off point na ako. Nagre-route ako. Tumagal ako ulit, naging 2.5 kilometers. Di ba? So napakahalagang sumunod tayo sa Diyos. Amen? Sa direction ng Diyos. Sa buhay natin. Amen? Kasi kapag naging makulit ka, talagang yung gusto mo, ipipilit mo, hindi, alam ko to eh. Ganyan tayo, di ba? Minsan ganyan ako, hindi, alam ko tong lugar na to. May daanan dito. Pag daan mo pala, biglang sarado na pala. Parang kami nila brother Danilo eh. Punta kami ng Paranaque, pipick upin namin 2 moving heads. Hindi tayo, kalipasok mo dyan tayo. Pagpasok namin, sarado. Ikot kami ulit. Di ba? Masyado tayo minsan magaling sa natin, sa akala natin yung journey natin, kayang-kaya na natin. Amen? Nandiyan po ba kayo? Parang galit na kayo sa akin. Di ba? Yung ibang ngiting eh. Di ba? Kasi pag sinabi ng habi na nga niya, di ba, makaririnig mo sa iyong tenga ang tinig ng Diyos. Sabi niya ni Isaiah, di ba? Kung ano yung dadirect niya, kung kakaliwa ka ba o kakanan ka. Makulit ka, dumiretso ka. Nung papunta lang kami ng Baguio, ganyan sa convention. Andun kami sa sakyan. Nakakatuwa pag nagre-route ka eh. Yung tama na straight ahead, sabi niya gano'n. Yung driver nakakita ng pakanan, kumanan. Gano'n namin, patay tayo. Sabi ko, wala tayong U-turn dito. Di ba? Ganyan sa buhay natin eh. Nakakatawa, di ba? Pero napansin mo sa buhay mo, pag may mga mali kang pinasok na desisyon, pag may mga mali kang ginawa, di ba? Napansin mo, ang layo ulit. Sa church lang di ba? Pag matagal kang hindi nagre-route ka, isa dire-diretso ka sa journey mo kay Lord, sumegway ka pa sa labas, secular world. Ano nangyari? Di ba? Tapos titingnan mo yung mga, nauna pa ako dyan Bakit siya ganyan na? Ikaw kasi nagre-route ka pa Kung saan-saan ka pa. Saan-saan ka pa tumingin. Instead na diretso lang, sabi sa'yo ni Lord, straight lang marites ka, gumilid ka pa saglit. Tolits ka. Di ba? Anong nangyari? Naiiwan ka. At naituro ka pa sa maling daan. Minsan sa kakahinto natin, kung saan-saan tayo tumitingin pang anong dahilan pa sa buhay. Ang sabi nga ni Lord, diretso lang ikaw kung ano pa nakikita mo, na habang lumalakad ka, parang okay dun sisingit ka ngayon. Diba? Mangyayari, mapakwento ka, mapapamarites ka, sabihin pa sa'yo nun, hindi siya nang daan talaga actually. May shortcut akong alam. Ikaw naman, wala na sa'yo yung yung Holy Spirit sa buhay mo, lumayo ka sa church, sabi, hindi, ito ang daan dyan. Ikaw naman, sunod ka. Akala mo yun ang mabilis para sa negosyo minsan. Di ba? Sa mundo, tumaya ka sa amin, ganon, diba? Times 2 yan. Naiiba ka na ngayon ng konsepto. Bandang uli, malayo ka na. Iikot ka na naman ulit. Or sometimes, doon sa rerouting, lalo na pag nasa NLEX ka, kapag namali ka ng route o ng ruta sa NLEX, ay naku kapatid, alayo. Ganon din sa buhay Kristiyano na itinuturo sa atin ng Diyos. Maging maingat sa pinapakinggan. Pag sinabi na ni Lord sa'yo, anak, diretso, huwag mo na pakinggan pa yung iba. Lalo na yung boses ni Taning. Diba? Maano yan? Deceiving. Akala mo, napakatamis ng sinasabi. Napakaganda. Yung pala, para malayo ka sa ruta mo. Na dapat 1 kilometer ka lang, anong mangyayari sa'yo minsan?
10 kilometers away ka ulit. Kasi bumalik ka eh. Nag-U-turn ka. Amen? Kaya sa may mga conviction ngayon ni Lord na sinasabi sa'yo, anak, diretso ka lang. Kapatid, panghawakan mo yan. Maganda yan. Pag sinabi sa'yo ni Lord na anak, wag muna yan. Pakinggan mo yan. Kahit pa yan ang bugso ng damdamin mo na siya na. Pag sinabi ni Lord, anak, wag muna yan. Na pag sinabi ni Lord, anak, wag mo munang gagawin yan. Wag mong ipilit. Marireroute ka lang. Maiiba ka ng daanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. And number 9, God will instruct and teach you with His eye upon you. Titignan ka ng Panginoon. Habang tinatahak mo yung sinabi niyang daan, ang Diyos nakamasid sa iyo. Hindi ka lang niya palalakasin, pinagmamasdan ka pa niya, inoobserbahan ka niya. Gano'n kabait si Lord? Amen? Naihalin tulad ko nga dati si Lord na para tayong isang track and field player. Para kang yung sprinter, yung tumatakbo. Di ba ang mga coach niya nasa gilid lang nanunood? Sino nakapag-track and field na rito? Di ba? Madalas yan, pag ang coach mo, nakamasid lang yan sa'yo, palalakasin ka niyan. Kasi nung high school ako, tinry ko mag-track and field, nag-try out ako. Pero yung coach mo, meron yan whistle. Na pag naririnig mo yung whistle niya, lalakas ka kasi alam mo yung coach mo yun. Si Lord, ganun din sa atin. Nakatingin si Lord, lagi tayong pinalalakas. Amen? Minsan nakala mo, yung dinadaanan mo na, bagay tayo, Lord, ito ba talaga yung tinuturo mo sa akin? Ang dilim-dilim. Parang akala mo yung tatagusin mong dilim, walang katapusan. Nakakala mo minsan, yung dinadaanan mo na, Lord, wala bang katapusang lubak-lubak naman to? Grabe naman to. Parang wala bang kaaspa-aspalto naman tong dadaanan ko? Kahit konti man lang. Tapos minsan paglagpas mo doon sa mabato, matitinik naman. Lord, grabe naman, wala bang masib, konting bermuda man lang. Diba? Pero anong sabi niya, diba? I will strengthen you. Psalms 32 verse 8, I will instruct you and teach you in the way you should go. Grabe si Lord. Amen? Kaya napakagandang itipagtiwala natin sa Panginoon ng ating buhay. Amen. Number 10, God directs you through His Word, the Bible. At kung minsan sa buhay natin, hindi mo na alam gagawin mo talaga, nandiyan ang Bible, which is the manual of our life. Binigay ng Diyos sa atin yan. Para doon natin tignan yung mga, na kung minsan ay naghahanap ka ng kasagutan, nasa Bible ang kasagutan ng salita ng Diyos. Psalms 119 verse 105, Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Grabe. Amen? Ang kanyang salita, ang liwanag ng ating dadaanan. Kasi sa mga panahong naliligaw ka, hindi mo alam, buksan mo ang salita ng Diyos, ang Bible. Nang sa gayon, meron kang mapaulit. Kung saan ka patutung, para maitama muli yung dinadaanan mo. Amen? Huwag mo sabihin matagal ka na sa church. Akala mo minsan okay ka, pero yung paglabas mo ng church, yung direction mo iba. Di ba? Yung tinatawag nating pag Sunday, praise the Lord. Pagdating naman ng Monday, erase the Lord. Back to normal life. Sayang. Yun nga, sinasabi ko kanina na alam mo yung purpose mo, pero hindi mo alam ang direction mo. Nakuha niyo, church? Diba? Ganyan tayo eh. Maraming Kristiyanong ganyan. At marami na ako nakitang ganyan. Sa loob ng church, puspos na puspos, amen ng amen sa Word of God, pero pagdating naman sa labas, hindi mo mabuksan o hindi mo magamit yung tinanggap mo. Sayang. Sayang yung regalo ng Diyos sa atin. Sayang yung direksyon na binigay niya sa'yo, sa akin. Kung tayo mismo paglabas natin dito, hindi din natin bubuksan. Para tayong binigyan ng mapa na may guhit na. Nakita ang daanan itong mapa. Ito yung address. For example, ito yung ginto ni Marcos. Makulit ka. Hindi mo sinunod, di mo kuha yung ginto. Ganun sa biyayang binibigay sa atin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Na kapag binigay na sa'yo ng Diyos yung tamang direksyon, buklatin mo. Alamin mo paano pupuntahan. Kasi may direksyon naman na eh.
may guhit na kung saan ka pupunta. Amen? Buti nga tayo ngayon, may mga Google na Waze. Di ba? Noong unang panahon, di ko alam paano yung compass Pagka gumanon sila, dito. Di ba? Ganun yung mga naglalakbay. Compass lang, minsan hangin lang. Saan ba ang norte? Tayo ngayon, pag pinindot mo si Waze, di ba? Dire-diretso na. Number 11. God instructs us to renew our minds through His Word. Yun. Doon din tayo, refresh tayo ng Panginoon. Sa mga panahong gulong-gulo ka, hindi mo alam direction mo. Romans chapter 12, verse 2. Do not be conformed to this world, but be transformed by renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Amen? Grabe. Sa ating buhay pala talagang inilahad na ng Diyos sa atin. Yung tamang direksyon ng buhay, nandiyan na pala. Na hindi natin kailangan makiayon sa mundong ito. Kasi meron pala siyang plano para sa atin, di ba? Napakaganda yung mga pinag-aralan natin kanina. And number 12, God commands us to be strong and courageous. Magpakalakas tayo. Maging matapang. Huwag tayong puro murmuring sa buhay. Amen. Huwag tayong puro reklamo, kundi sabi niya, Joshua chapter 1 verse 9, have I not commanded you, be strong and courageous. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Grabe. Hindi lang siya nakamasid, kasama pa natin siya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And last, God directs us to do everything in the name of the Lord. Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do in word or in deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. The assignment, know your direction. Amen. Sino pong may natutunan sa hapong ito? Amen. Na tayong lahat ay dapat magtiwala sa Panginoon. That's our assignment. Alamin natin ano yung dinidirect ng Diyos sa ating buhay. Amen. May nakita na ba kayong artistang nagmarunong sa direktor? Di ba wala? Kapag sinabi niya, dito ka aapak at dito mo siya sasapakin, di ba? Ganun yung mga direktor di ba? Sa mga stuntman, kailangan tumalon ka lang. Hindi pwedeng sabihin ng stuntman, ako ang bida. Sa ating buhay, ang pinaka-director natin ay ang Diyos. Amen? Na dapat tayo makinig anuman ang sasabihin niya. Kasi hindi ako makakita ng magandang pelikula pag nagmarunong yung bida. Kailangan ng director ang masunod. Bakit? Bakit si Lord ang kailangan masunod sa direksyon ng ating buhay? Kasi siyang nakakaalam. Hindi natin alam magiging bukas natin. Amen? Hindi mo nga alam kung magsasucess ka o hindi. Minsan you can predict, pero hindi mo masasabing talagang successful ka pag hindi ang kinalooban ng Panginoon. Kaya kailangan natin maging direktor ng ating buhay ang ating Diyos. Amen? Ipagkatiwala natin lahat sa Kanya. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. At tayo pong lahat ay tumayo bilang pagpasalamat sa salita ng Panginoon. Amen? Thank you, Lord. Hallelujah. Wala lang naman ibang pinakamensayang Panginoon sa atin bilang assignment natin ay yung lubusang pagtitiwala sa Panginoon. Yung ipagkatiwala mo yung lahat ng gagawin mo simula sa pinakamaliit na bagay hanggang sa pinakamalaki. Amen? Dapat tayo ay magtiwala sa Panginoon. Doon minsan mahirap na parang akala mo hindi ka narinig. Pero sabi niya, pinapakinggan kita. Ang kailangan lang natin tumawag tayo ng totoo sa Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Let's worship the Lord. Amen. Thank you, Jesus.